Sa Mong Tan Market sa Dien Bien, Phu Town, Vietnam, may isang pwesto doon na pagmamayari ng 37 years old na ina na si Tran Thi Hien o tawagin na lang natin siyang Teresa. Ang kanyang anak naman ay si Cao Mai Du Yen o Karen, 22 years old na tumutulong para magbantay sa kanilang pwesto. Pero nung nag-aral na si Karen sa university, halos bihira na siya makapunta sa palengke para tumulong sa kanyang ina. Si Karen ay nag-aaral sa Tai Nguyen University of Agriculture and Forestry. Kada Lunar New Year ay muuwi si Karen sa kanila para mag-celebrate kasama ang kanyang pamilya. Bisperas ng Lunar New Year noong February 4, 2019, abala si Karen sa pagtulong sa kanyang ina sa kanilang tindahan ng mga manok. Kilala ang kanilang tindahan ng mga tao. At dahil may motorbike si Karen, madalas ay nag-order na lamang ang mga tao sa pamamagitan ng pagtawag at sa kanya ihahatid. Nasa tradisyon na kada Lunar New Year ay naghahanda sila ng buong manok dahil sumisimbolo ito ng kasaganaan. Maraming pamilya sa Vietnam ang naniniwala na kung may buong manok sa kanilang hapagkainan sa panahon ng New Year ay magiging masagana at magiging maswerte ang pagpasok ng bagong taon sa kanila. Kaya naman hindi na nakapagtataka na napakataas ng demand ng supply ng mga manok sa mga oras na yon. Maraming umorder kila Karen kaya siya naging taga-deliver. February 3, 2019, isang araw bago nag-deliver ng 13 mga manok si Karen. Habang napakaabala sa palengke, may dalawang lalaki na paikot-ikot at nagtatanong-tanong sa may-ari ng mga pwesto kung alam ba nila ang cellphone number ni Karen. Pero walang sumasagot sa kanila at tila naiirita din sila sa mga lalaki. Balak ng mga lalaki na kausapin si Karen, ngunit nag-aalangan sila dahil laging nasa tabi ni Karen ang kanyang ina. Kaya naman noong mga araw na yun ay hindi sila nagtagumpay. February 4, bisperas ng Lunar New Year, isang lalaking bumalik sa palengke at nakatuon ang kanyang mata sa tindahan ng mga manok. Biglang sumigla ang lalaki nung nakita na wala ang ina ni Karen. Palingon-lingon din siya na baka sakaling nasa loob lang ng palengke pero wala. Kaya naman mabilis na kinuha yun ang pagkakataon ng lalaki para lapitan at kausapin si Karen. Pagkalapit niya ay tinanong kaagad siya ni Karen kung ano kanyang bibilhin. Sinagot siya ng lalaki na, "Gusto ko sana bumili ng maraming manok pero titignan ko muna kung magandang klase ba ang inyong manok. Para umano yon sa kanyang boss kaya kailangan ng magandang klase ang mabili niya." Abala din sa ibang customer si Karen kaya naman hindi niya lahat ma-accommodate. Dahil nakita ng lalaki na maraming customer kaya naman sinabi na lamang niya kay Karen na kukunin niya ang numero nito para i-confirm ang kanyang order. Kaagad na binigay ni Karen ang kanilang numero sa pag-aakalang isang malaking customer ang lalaki. Nung medyo tumahan na ang mga tao, doon naman nakatanggap ng tawag si Karen. Ang boses sa isang lalaki. Ayon sa lalaki, gusto niyang umorder ng 13 manok. Kinuha ni Karen ang kompletong address ng lalaki at kaagad na ibinalot ang 13 manok. Kasunod noon na isinakay na niya lahat sa kanyang motor at saka bumiyay na papunta sa lokasyon. Kumatok siya sa pinto at lumabas ang lalaki na nakausap niya sa palengke. Kaagad nang umiti si Karen sa lalaki at sinabi na nandito na yung order mo. Pero bigla na lamang siyang hinila ng malakas ng lalaki papasok sa loob ng bahay. Sinubukan niyang sumigaw at makawala pero hindi niya kinaya ang lakas ng pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Nanlaban si Karen pero bigla din pinalibutan ng lubid ng lalaki ang kanyang leeg at saka mahigpit na hinawakan. Habang hawak niya nagpupumiglas na si Karen ay sinubukan naman niya na tawagan ng isa pa niyang kaibigan. Di nang tagal ay dumating na nga ang tinawagan ng lalaki kasamang isa pang lalaki. Ang pagdating ng dalawang lalaki ang umpisa ng bangungot para kay Karen. Nung gabing yun ay nagsalitan ang 3 lalaki sa pagsamantala kay Karen at saka tinorture siya ng malala. Kasunod noon ang motorbike ni Karen ay dinala ng isa sa mga salarin sa Dien Bien Phu City. Dalang iba pang mga gamit ni Karen. Alauna ng madaling araw ang motorbike at iba pang gamit ni Karen ay iniwan sa abandonadong bahay sa loob lang ng lungsod. Umaga ng February 6 wala pa ring tigil ang pang-aabuso kay Karen. Halos walang kasawaan ang mga lalaki sa kanilang ginagawa. Kasunod nun ay pinag-isipan na nila kung paano nila i-dispatch si Karen.
Isinakay nila sa truck na pamamay-ari ng isang lalaki ang nanghihinang si Karen. Sumakay ang tatong lalaki sa truck at nagmaneho patungo sa malapit na sementeryo. Pagkarating nila ay naisip ng isa na kailangan isa sa kanila ang papatay kay Karen. Hanggang sa isa sa kanila naglakas ng loob na nagsabi na siya nang papatay sa kawawang si Karen. Sinakal niya si Karen. Nung masigurado na patay na ito, iniwan lang nilang wala ng buhay na si Karen sa kalapit na abandonadong bahay. Samantalang hindi naman mapakali ang pamilya ni Karen dahil ilang araw na siyang hindi makontak at hindi rin dito nakakauwi sa kanila. Sobra na sila nag-aalala at natatakot sa maaaring nangyari sa kanya. Pero si Teresa na ina ni Karen ay marahil ang tanging may mga sagot kung bakit at nasaan si Karen. Ayon sa source, ang isa sa mga salarin ay katunayang kinontak si Teresa. 3 araw nakakalipas bago nila nakuha si Karen. Giit nila na kailangan magbayad ni Teresa ng perang hiniram nito pero tumanggi si Teresa. Kung may alam si Teresa sa pagkakakidnap sa kanyang anak at alam niya ang nangyari, bakit hindi siya kumilos para mailigtas ang anak? Yun ay dahil sa siya mismo nag-udyok para mangyari hindi inaasahang trahedya sa buhay ni Karen. Ang 37 years old na si Teresa ay inireport sa mga pulis na nawawala ang kanyang anak. Pagkapasok niya sa police station ay kagad siya nagbakaawa na tulungan siyang hanapin si Karen. Ang masaya sanang selebrasyon ng Lunar New Year ay nauwi sa kalungkutan dahil sa balitang nawawala si Karen. Umaga ng February 7 natagpuan ang katawan ni Karen. Sa edad na 22 nawala ang buhay niya at natagpuan ang kanyang katawan sa kulungan ng baboy sa Tanwa. Halos hindi makapaniwala ang mga investigador sa kanilang nakita. Wala na siyang suot na pang-ibaba at ang helmet sa kanyang ulo ay nandun pa rin. Nung tinanggal ng mga pulis ang helmet ay nakita nila ang pasa sa kanyang leeg. Base sa resulta ng autopsy ay nakita na si Karen ay pinagsamantalahan bago walang awa na sinakal. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Vietnam at marami ang naawa at nanlumo sa sinapit ng dalaga. Noong in-interview si Teresa ay halos hindi ito matigil sa kakaiyak dahil 6 na buwan na lang umano daw ay gagraduate na si Karen. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya ito inabot. Balak pa sana ni Karen na pagka-graduate niya ay siya muna ang tutulong sa kanyang ina sa palengke habang naghahanap ng mapapasukang trabaho para na rin makatulong sa kanilang pamilya. May mga spekulasyon na lumabas na dahil sa kapalpakan ng kanyang ina na si Teresa, kaya nangyari yon kay Karen, dahil sa kanyang pagkakautang. Dahil sa matinding pressure na malutas ang kaso, ang Major General na si Sung Ahong na direktor ng Dien Bien Provincial Police ay inihayag na matapos nilang matanggap ang impormasyon sa nangyari, hindi na sila natulog ng mga police officers at mga sundalo para lamang mangalap ng mga ebidensya at mahuli ang mga salarin. Ang Provincial Police Department ay tinanong halos 1,000 katao na may parehong edad at kasarian para masala ang mga potensyal na sospek. Hanggang sa natuon ang kanilang pansin sa lalaki na nagngangalang Vong Van Hung. Si Vong ay pinanganak noong 1984. Nung naghiwalay ang kanyang mga magulang at kalaunan ay namatay ang kanyang ina dahil sa sakit, dagdagan pa ng pagkakulong ng 2 kapatid niya na lalaki dahil sa droga, kaya naman gumuho ang mundo ni Vong. Nasangkot na din siya sa maraming kaso at nakulong. Nung sinuri ang data sa cellphone ni Karen, nakita ang huling numero ng taong tumawag sa kanya at doon lumabas na ang numero ay pagmamay-ari ni Vong. Noong una ay mariing tinanggi ni Vong na sangkot siya sa pagpatay kay Karen. May lumabas din na balita na hindi lamang 3 ang kumahasa kay Karen, kundi 5. Nakita din ang DNA ni Vong sa mga gamit ni Karen na kanyang tinapon. Kaya naman February 11, umamin si Vong sa pagpatay. Dahil umano balak niya itong nakawan at sinabi na nabighani din siya sa kagandahan ni Karen. February 17 na aresto ang 3 pang karagdagang lalaki na pinaghinala ang mga sospek. Sila ay sina Pham Van Miem, Lung Van Hung at Lung Van La. Habang nasa kustodiya na sila ng mga pulis, may nabanggit pa sila na pangalan. Yun ay si Boy T. Kim Tu, ang asawa ng isa sa mga salarin. Nakita ni Boy ang ginawa ng mga lalaki kay Karen. Pero imbis na tulungan ang dalaga, sinabihan pa niya mga lalaki na gawin yun sa kabilang kwarto. Katunayan ay si Boy din ang nag-report sa mga pulis sa nakitang katawan ni Karen. Nagkunwari siya na aksidente niyang nakita ang katawan ni Karen, kaya kaagad siya nag-report sa mga pulis.
Habang mas lumalalim ang imbestigasyon, may lumabas na naman na isa pang pangalan. Yun ay si Vivan Tuan na siya nagpabago ng takbo ng imbestigasyon sa ibang direksyon. Balikan natin ang nangyaring transaksyon na naganap noong May 2009 sa pagitan ni V at ina ni Karen na si Teresa, na may koneksyon sa nangyaring trahedya. Sa kanilang transaksyon ay napagkasunduan nila na bibili si Teresa ng 2 cake o humigit kumulang na 4 na pakete ng heroin na nagkakahalaga ng 300 million Vietnamese dong o nasa 640,000 sa peso. Pero nasira ang kanilang transaksyon nung hindi nakapagbayad si Teresa ng nasabing halaga. Dahil sa droga ay makailang beses ding naaresto at nakulong si V at nakalaya lamang noong unang bahagi ng 2019. Nang makalaya ay nagdesisyon si V na singilin ang mga dapat niyang singilin. Doon na niya siningil si Teresa pero hindi ito nagbayad. Kinabunto ng galit ni V sa anak nito na si Karen. Buhay ni Karen ang naging kapalit ng utang ni Teresa. Dahil sa isiniwalat ni V kaya naman, ipinatawag din si Teresa ng mga pulis para sa pagtatanong. At noong May 2019, hinatulan si Teresa sa kasong drug trafficking. Maraming nangyaring drama sa kasong ito kaya naman naging malaking kontrobersya din ito sa buong Vietnam. Kahit ang ama ni Karen na si Hien ay nag-request pa ng maraming oras at masusing pag-analisa sa kaso dahil naniniwala siya na marami pang salarin ang hindi nahuhuli at ang kanyang misis na si Teresa ay hindi dapat ikulong dahil hindi ito totoong involved sa kaso ng drug trafficking. At iginiit niya sa korte na inosente ang kanyang asawa. Sa kabuuan, 6 sa 9 ang napatunayang guilty at sinentensyahan ng kamatayan. Samantalang si Teresa naman ay sinentensyahan ng 20 years na pagkakakulong. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!